Sa iisang butter mixture lang ay makakagawa na tayo ng pineapple upside down cake at fruit cocktail chiffon cake. So simulan natin sa pagtunaw ng 1/4 cup of brown sugar, but then pwede kayong gumamit ng white sugar. So pag ganito na yung itsura, totally melted na yung sugar, pwede na natin tong i-transfer sa ating baking pan. But make sure na ang baking pan na ginamit ninyo ay mainit po yan para mananatiling tunaw pa rin ang ating sugar na nilagay dito. Pagkatapos, gagamit lang tayo ng sliced pineapple. Ito po yung nabibili natin sa can. Tapos, hiniwalay ko lang yung juice netong pineapple slice dahil gagamitin natin ito mamaya. Bali, yung pineapple lang yung isa-set up natin dito sa baking pan. Tapos, lalagyan din natin ng cherry dito sa gitna at dito sa gilid. Pagkatapos, set aside lang muna natin ito. At simulan na natin sa paggawa ng mixture batter. Gagamit tayo ng 8 pirasong egg yolk, tapos lagyan natin ng 1/2 cup of canola oil. Or pwede kayong gumamit ng vegetable oil. Tapos ilagay na din natin ang 3/4 cup of granulated white sugar. Then i-mix lang natin ito ng mabuti. Pagkatapos lagyan lang natin ng 1 teaspoon of vanilla extract. At ganun pa rin, i-mix lang natin ito. Pagkatapos gagamit tayo ng strainer at lagyan natin ng 2 1/4 cup of cake flour. Tapos lagyan din natin ng 1 tablespoon of baking powder and 1 teaspoon of pink Himalayan salt or pwede kayong gumamit ng iodized salt. Pagkatapos, ilalagay na natin ang 3/4 cup of pineapple juice. Ito nga pala yung juice of pineapple slice na ginamit natin kanina. Tapos, i-mix lang natin ito ng mabuti. At pag ganito na yung itsura, pwede na natin tong i-set aside muna para makagawa na tayo ng meringue. Ito na yung 8 pirasong egg white. Nilagyan lang natin ng 1/2 teaspoon of cream of tartar. Then, i-mix lang natin ito sa low speed hanggang sa ito ay magbabubbles. At ito na nga yung bubbles na hinahanap natin. So, paunti-unti na nating ilalagay ang 1/2 cup of sugar. Tapos pag naubos na nating nalagay yung sugar, ilagay na natin sa high speed ang ating mixer. Hanggang ito ay mag-stiff peak. Ayan, so lumipas ang ilang minuto. Check muna natin kung pwede na ba ito. Tamang-tama dahil ito yung hinahanap natin na stiff peak. So, kailangan ganito yung itsura, hindi na siya malalaglag. So, ibig sabihin, perfect po yung meringue na ginawa natin. So, ngayon, ihahalo na natin itong meringue dito sa ating mixture batter na ginawa kanina. Dapat paunti-unti lang ang paglagay ng meringue dito sa mixture batter at dapat cut and fold lang ang paghalo natin. At dahil kalahati na ang na-mix natin, so pwede na nating ibuhos ang natirang mixture dito sa ating meringue. At ganun pa rin, dapat cut and fold lang ang paghalo natin. At dapat wag nating i-overmix. So kapag nahalo na natin ito ng mabuti, ilalagay na natin ito sa baking pan na na-set up natin kanina. 1.5 liters nga pala ang capacity ng baking pan na ginamit ko. So, itap lang natin ito ng 3 beses. At pagkatapos, pwede na natin itong ilagay sa ating preheated oven at 180 Celsius for 60 minutes. At habang nakasalang ito, mag-prepare muna tayo ng baking pan para sa ating fruit cocktail chiffon cake. Naglagay nga lang pala ako dito ng baking paper dito sa ating baking pan bago ko inilagay itong fruit cocktail. At pagkatapos, pwede na nating ibuhos yung natirang mixture butter dito sa ating baking pan. Then, set aside lang muna natin ito. At ayan na nga, lumipas ang 60 minutes, luto na ang ating pineapple upside down cake. Napakabango. So, hahanguin lang natin ito para masalang naman natin ang natirang mixture. So, papalamigin lang natin ito for at least 5 minutes. At ngayon, isalang na naman natin yung natirang mixture at 180 Celsius for 45 minutes. At ngayon, itataob na natin itong pineapple upside down cake. Wow! Grabe! Napakabango! At tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang pagkaluto. Perfect yung pagkaluto. So, papalamigin lang natin ito bago natin ito i-slice. So, lumipas ang 45 minutes, hahanguin lang natin ito.
Tapos gagamit lang tayo ng baking paper at wire rack. Tapos dahan-dahan lang natin itong itataob. At dahan-dahan din nating aalisin itong baking pan. Tapos dahan-dahan din nating aalisin itong baking paper. Ay nako, grabe. Ang ganda naman at napakabango. Kung naaamoy nyo lang, grabe. Sobrang bango. So, ito na nga yung finished product natin. 'Di ba? Ang ganda kung tingnan at nakakatakam. Ang kagandahan pa nito, iisang butter mixture lang ang ginawa natin. Pero nakagawa na tayo ng pineapple upside down cake at fruit cocktail chiffon cake. Masarap ito panghanda lalo na ngayong Christmas season or New Year. Naku, panalo ito, napakasarap. At para nga pala sa kompletong listahan ng ating sangkap, ilalagay ko na po sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiya mag-comment sa video na ito. Itong klaseng recipe na to, sobrang sarap at napaka-soft and fluffy din ito. Kaya itry nyo tong recipe na to. Kung baguhan ka pa lang sa pagbe-bake, huwag kang matakot. Basta sundan mo lang ng step by step ang video na to para successful ang luto mo.